Mag-i-start po ang cycle dito sa suction ng compressor, which is sinasuction niya yung low pressure, low temperature vapor refrigerant. So, ang dinidischarge naman po ng compressor is high pressure, high temperature vapor refrigerant. So, ano nga po ba yung gamit ng compressor? Kino-compress nito yung refrigerant gas, raising its pressure and temperature. So, dadako naman po tayo dito sa susunod na step ng cycle, which is dito sa condenser. Yung refrigerant gas is dadaan siya, yung flow ng refrigerant gas is dadaan siya dito sa inlet ng condenser. So, ano nga bang trabaho ng condenser? Ang condenser naman po is nire-reject niya yung heat o tinatanggal yung init. So, ang magiging outlet ng condenser is magiging high pressure, low temperature, liquid refrigerant. So, bakit nga po ba liquids? Since nandito tayo sa liquid side, and ang trabaho ng condenser is tinaturn niya din into liquid. Pero low temperature na siya. So, dito naman po tayo sa tinatawag nating expansion valve. So, ano nga po bang expansion valve o thermostatic expansion valve? Ang trabaho naman po ng expansion valve is pinapababa nito yung high pressure, which is depende naman po yan sa setting ng ating thermostat o ang ating valvula. So, ano nga po bang maging outlet ng ating expansion valve o valvula natin? Pagkalabas nito sa ating capillary tube is magiging low pressure na siya. Low pressure, low temperature, liquid refrigerant. So, dito na papasok yung susunod na step ng cycle, which is etong evaporator. So ano nga po ba din ang evaporator? Ito po, tinatanggal na po niya yung ating liquid. Tinaturn niya po yung liquid into vapor, which is dadaan yung low pressure, low temperature, liquid refrigerant. Pagkadaan niya dito sa ating coil is magiging low, babalik na po siya sa dati, magiging low pressure, low temperature, pero vapor refrigerant na. So,